A refrigerating system operates on the reverse Carnot cycle. The higher temperature of the refrigerant in the system is 120 degree Fahrenheit and the lower is 10 degree Fahrenheit. The capacity is 20 tons neglect losses. Determine the network in BTU per minute. Okay? So, sa problem po na to, ang involved na cycle ay reverse Carnot. No? If you can recall, napag-aralan po natin na ang mga processes na involved sa reverse Carnot ay ST-ST, no? SID-SID, kumbaga dalawang isentropic, dalawang isothermal. At sa ganito pong klase ng refrigeration cycle, dalawa lang ang temperature, isang mataas, higher, itong 120 degree Fahrenheit, at isa pong lower, 10 degree Fahrenheit. Okay? Ito pong binabanggit na capacity na 20 tons. Yung tons po dyan, pag sinabi po kasing capacity, it's the refrigeration capacity. It's the amount of heat na pumapasok po doon sa evaporator, no? Yan yung init na nahihigop from the substance na pinapalamig. Okay? Itong tons na yan, pagka po refrigeration, ang madalas pong ibig sabihin yan ay tons of refrigeration. Hindi yan tons na mass, kasi meron din pong tons na mass, pero iba po yun. No? Ito, pagka refrigeration ang topic, and then may nabasa kang tons, most of the time, ano po yun piniiksing tons of refrigeration or yung TOR. Okay? So the problem is asking for the work input, yung work po ng compressor in BTU per minute. So paano po ito sagutan? Ganito po, no? If you can recall, meron po tayong formula ng COP in terms of higher and lower temperature. So ito po yon, COP equals TL T low over T high minus T low. Okay? Now, ang original definition po ng COP, no, sa lahat po ng klase ng cycle ng refrigeration system, originally ang COP po ay talagang equal sa heat absorbed in the system dun sa evaporator divided by the work input, yung work ng compressor. Ngayon, kung pagsasamahin po natin itong dalawang formula, lumalabas yung QA over work equals T low over T high minus T low. Okay, ang ganda po niyan dahil kung ang hinahanap ng problem ay yung work input, ito po, given naman ang QA, that's the capacity. Tapos meron tayong dalawang temperature, higher at saka lower. So direct sub lang. Okay? So kung titingnan natin, ang capacity po ay 20 tons. Now, kung gusto po natin na ang maging final answer natin ay BTU per minute, dapat to, kung BTU per minute yung work, dapat yung QA, gawin din natin BTU per minute kasi po ratio yan. Dapat parehas ng units. We have a conversion na ang isang tons of refrigeration equal po sa 200 BTU per minute. So yung 20 na tons of refrigeration, tinimes natin ng 200. Okay? And then yung ating pong temperature, remember, yung mga temperatures po dapat should be always in absolute units. So itong tilo, that is 10, nag-add po tayo ng 460. Okay? Dito sa denominator, okay lang na hindi natin gawing absolute yung T high and T low since this is temperature difference. Parehas lang po lalabas dun. So kung pipindutin natin sa calcu, 20 times 200. Of course, yung work na hinahanap natin, yun ang gagawin natin x, and then equals 10 plus 460, and then sa denominator is the difference, 120 minus 10. Ayun, and then shift solve. Ayun. So, tingnan natin, equals, okay, ang lalabas po sa atin na work ay 936.17. Kung pipili tayo sa choices, ang pinakamalapit po ay si letter A. I hope nasundan nyo po yun. An ice plant produces 20 tons of ice per day at negative 15 degrees Celsius from water at 25 degrees C. If miscellaneous losses are 12% of the freezing and chilling load, calculate the refrigeration capacity of the plant in tons of refrigeration. So ito po ay kumbaga kabilang po ito dun sa tinatawag natin na ice refrigeration. Kung maalala nyo, meron po tayong pinag-aralan na kung paano po nagiging solid ice
yung liquid water. So ano po yan, ganito po yun, no? Meron tayong tatlong klase ng heat na hinihigop po doon sa ating substance, dalawang sensible heat at saka isang latent heat, no? Unang muna, yung tubig daw po natin ay 25 degrees Celsius liquid water. So hihigupin natin yung sensible heat niyan until yung temperature po niya ay bumaba hanggang sa maging 0 degrees Celsius na liquid pa rin, no? And then itong 0 degrees Celsius kapag inabsorb natin again yung init, ano yun, hindi na sensible heat but instead latent heat naman, no? Ang mangyayari, yung temperature will remain fixed, magiging 0 pa rin yan, hindi magbabago, but yung kanya pong itsura from liquid magiging solid. Ang tawag po natin dyan ay freezing, no? Or solidification. So ganyan na nangyari. And then kapag po naging solid ice na siya at 0 degrees Celsius, that's the time na pwede na nating ibaba yung temperature by absorbing again another sensible heat below freezing point. Ito kasi yung freezing point. Itong portion, this is the portion above freezing point. This is freezing point. Ito naman yung below freezing point. And according to the problem, ang target natin ay solid ice at negative 15 degrees Celsius. Okay? Now, kung kukunin natin yung sum or yung total ng tatlong heat na yon, makukuha po natin yung tinatawag na cooling load. Okay? Ito po yun. Of course, yung sensible heat, MCP delta T. Okay? Tapos yung sa latent heat, kagamit na lamang po tayo ng latent heat of fusion. Okay, tapos MCP delta T din para po doon sa sensible heat below freezing point. Ngayon, meron po binabanggit sa problem na losses on the freezing and chilling load. Ang gagawin po natin, we have to account that losses kasi po heat loss po yun pagka hindi natin sinama sa computation, baka mamaya po yung yelong magawa natin matutunaw lang or hindi natin ma-reach yung temperature desired na negative 15 degrees Celsius kasi may mga heat na nawawala, no? So gagawin mo lang, ka lang po dito, mag-multiply ka lang ng 1 plus the percentage of losses. Okay, all in all, lalaki yung init na kailangan nating higupin, no? Kasi i-consider din natin ang losses. Okay, so unang-una po, nagbigay sa problem ng 20 tons per day. Minsan, pagka nakakabasa tayo ng tons sa problem na refrigeration, ang madalas mong ibig sabihin nun ay tons of refrigeration or TOR. Kaya lang, sa pagkakataon po ito, ang hinahanap mismo ng problem is yung TOR. Nagbigay po siya dito ng 20 tons per day. Ibig sabihin, yung tons na yan is mass na tons. Okay, so, gawin natin, i-convert po muna natin ito into kilogram per seconds. We have this conversion. Ang isang ton is equal po sa 2,000 pounds. And then to make it kilogram, 1 kilogram equal naman po sa 2.205 pounds. So cancel yung pounds, cancel yung tons. And then itong day, para maging seconds, ang isang araw po we have 24 hours and per hour we have 3,600 seconds. So kung pipindutin natin sa calculate, 20 times 2,000 times 1 per 2.205. Ayun. Okay. And then we have times 1 and then we have 24 hours times 3,600 seconds. Lumalabas po, ang mass natin ay, ayun, 0.21 kilogram per seconds. Yun yung ilalagay natin dito sa mass. Okay, so direct sum natin dun sa heat. So Q equals 0.21 ang mass. Ang CP po ng water ay 4.187. Okay? So diretsuhin ko po dito, no? And then ang delta T, temperature difference po ng sensible heat above freezing point. Ito yun, 25 papunta ng 0. So that is 25 minus 0. Okay? Plus the latent heat of fusion, HF, meron po tayong 335 kilojoule per kilogram kapag po SI. Ayun, no? Pagka naman po English yan ay 144 BTU per pounds
Pero SI tayo, so ito ang gagamitin natin, 335. And then, yung CP below freezing point, yung CP po ng ice is actually kalahati po nitong 4.187. Yun po yung approximation doon. So, we can have 2.093 to be exact, no? And then, ang temperature difference is 0 papunta ng negative 15. So, magiging 0 minus negative 15. Ingatan po yung sign na negative kasi most people nakakalimutan yung negative. Ginagawa lang nila 0 minus 15. So, ano po yun? Magkakamali tayo doon. So, pindutin natin. Unahin ko muna yung loob, no? And then after that, ito times natin sa mass. So, 4.187 times 25 minus 0. Of course, 0 naman yun. Pero, sulat na lang natin. No? 335 plus 2.093 times 0 minus negative. Huwag nyo kakalimutan yung negative. Press equals. Ayan. And then times mass, 0.21. Okay, yun. Ang lumabas po sa atin ay 98.92 kilowatts. Kaya lang, meron pa pong binabanggit na 12% losses in the freezing and chilling load. So, gagawin natin, yung answer po natin ay magta-times tayo na 1 plus 12%. O kaya po, pwedeng isulat mo na lang na 1.12. Parehas lang naman po yun. So, lalabas po sa atin ay 110.8 kilowatts. Okay, so yan po yung capacity ng refrigeration na kailangan nating higupin from this water para siya po ay maging solid ice at negative 15 degrees Celsius in consideration also of the 12% losses in the heat. Okay. Kaya lang, hindi pa po tapos dahil the problem is asking for the tons of refrigeration, so we have to do some sort of conversion. Ang isa pong TOR ay 3.517 kilowatts. So, divide po natin ito ng 3.517 equals, ayun. So, ang answer po ay 31.5. I hope nakasunod po kayo. A creamery must cool 20,000 liters of milk received each day from initial temperatures of 29 degrees C to a final temperature of 2 degrees Celsius in 5 hours. If refrigeration losses amount of 10% of the cooling load, what must be the capacity of the refrigerating machine? Note, specific heat of milk is 3.9 kJ per kilogram Kelvin and SG or specific gravity is 1.05. Okay. So ito pong problem na to, ang target ay palamigin yung gatas from 29 degrees Celsius, initial temperature, gagawin mo lang 2 degrees Celsius. Okay. Now, ang kagandahan po dito, hindi natin gagawing yelo yung milk dahil wala naman po nagko-consume ng gatas na yung frozen na matigas, yelo. So, dito, ang gagawin lang po natin is simply sensible heat. No, ibababa lang po natin ang temperature. And then, yung final answer, i-convert natin into tons of refrigeration kasi yun ang nasa choices. Okay? So, yun po. No? So, for sensible heat, ganito po gawin natin. Okay? Unang-una, ang formula po ng sensible heat ay alam natin lahat yan, QA equals mCp delta T. Okay? Yung CP or specific heat, wala tayong problema, given yon itong 3.9, no? Yun naman pong delta T or temperature difference, ito yon from 29 magiging 2, so 29 minus 2. The problem is, mayroon pong binigay na amount of milk, kaya lang hindi mass, volume po, 20,000 liters per day. Okay, so dapat ang gawin natin yung kilogram per seconds. Now, how to convert volume ng liquid papunta ng mass? Remember, no, as we have discussed in the basics of thermodynamics, yung density po equals sa mass over volume. So, if we are going to multiply density to volume, we will get mass. Okay, ang kagandahan, nagbigay naman po dito ng SG. Hindi po ba yung SG na kahit anong liquid, times mo lang sa density ng standard water, meron ka ng density ng liquid. So, let us solve for the mass muna. So, ang SJ 1.05, ito yon, times ang standard po na liquid for
liquids ay water. Ang density po ng water ay 1,000 kg per cubic meter, pero mas magandang gamitin natin itong version na per liter. 1 lang po yon, 1 kg per liter. Sa tubig po, ang 1 litro ng tubig, 1 kilogram. Okay? Times volume, that is 20,000 liters per day. So, cancel yung liters, kilogram na. Okay? Yung day naman po, sa isang araw, ang sabi, hindi po 24 hours, but instead, may binabanggit po na in 5 hours. Ibig sabihin, nagpapalamig tayo ng gatas, hindi po 24 oras, no, 5 hours lang. So, ingatan po yun kasi yung ibang ginagawa po dyan 24 hours. So, meron po kasing binanggit na 5 hours. Kung wala sanang binanggit na 5, so, gagawin natin, i-assume natin 24 hours ang operation, no? Times 3,600 seconds per hour. Ayan. So, lalabas po sa atin, we have, 1.17 kilogram per seconds. Ayun. Ito po kasi 1.16666 endless. So, pag round off, 1.70. So, we now have mass. Ang gawin natin, substitute na natin dun sa MCP delta T. So, 1.17 times, ang specific heat ay 3.9, sabi ng problem. And then, ang temperature difference ay 29 minus 2. So, 29, palalamigin hanggang 2 degrees Celsius. Okay. And then, may binabanggit pong losses. Ang losses po, i-compute din natin. So, 10%. Magta-times lang po tayo ng 1.10. O kaya, pwedeng ganito, 1 plus 10%. So, equals, so, we have 135.52 kilowatts. That's the amount of heat na kailangan natin alisin dun sa mga gatas para po bumaba yung temperature niya up to 2 degrees Celsius in 5 hours. Okay? Kaya lang, ang kailangan ay tons of refrigeration. So, we have to do conversion. Ang isang tons of refrigeration po ay 3.517 kilowatts sa SI conversion. So, we have to divide this by 3.517. Ayun. Equals, ito po ang ating final answer, 38.54 tons of refrigeration. I hope nakasunod po kayo. A simple vapor compression cycle develops 15 tons of refrigeration using ammonia as refrigerant and operating at condensing temperature of 24 degrees C and evaporating temperature of negative 18 degrees C. And assuming compression are isentropic and that the gas leaving the condenser is saturated, find the power per ton. Properties of ammonia at 24 degrees Celsius, HF equals to 312.87 kilojoule per kilogram, H2 equals 1665 kilojoule per kilogram. At negative 18 degrees C, ang Hg naman ay equal po sa 1,439.94 kilojoule per kilogram. Okay. So ito po ay vapor compression cycle at ang hinahanap ay power per ton. Ano po ibig sabihin ng power per ton? Okay, ganito po yun, no? Kung maalala nyo po, ito po yung graph sa pH diagram, pressure versus enthalpy ng standard vapor compression cycle. Dito sa ilalim, papasok yung init, QA from evaporator, tapos dito papasok yung work ng compressor, and then dito naman po lalabas yung heat rejection sa condenser. Ngayon, meron po mga binabanggit na values ng enthalpies. Okay, at 24 degrees Celsius, yun po yung high temperature. Normally, tinutukoy po dyan is yung Tsat ng condenser. So, ito po yun. Ito yung HF nya, yung H3 dito, that's HF. Tapos yung H2, ito naman yun. Yung enthalpy na superheated. Okay, nangyayari po yun at the exit point ng compressor. If you can recall the process of vapor compression cycle. Ito naman pong low temperature na negative 18 degrees C, yan naman po ay sa evaporator. Yung H1, normally, yan po ay Hg. Okay, saturated vapor. So, ito yun, 1439. Ito pong H4, if the process is ideal, isenthalpic po yan. Kung ano yung value ng H3, yun din yung H4. So, yung H2 natin ay itong HF. So, ito po yun, H4.
Okay, so yun po yung mga enthalpies. And then nagbigay sa problem ng capacity or a QA na 15 tons of refrigeration. Now, what the problem is looking for is work per ton. Actually, ano po yun, no? Kukunin lang natin yung work ng compressor, i-divide lang po natin sa tons of refrigeration. Ganun lang po kasimple. At napakadali dahil yung tons of refrigeration, meron na tayo, ito yung 15. Kaya ibig sabihin, kung ano man yung work ng compressor, di-divide lang natin by 15. Okay. The problem is, how do we solve for the work of compressor? Okay, madali lang po. Basta meron kang mga enthalpies, gagawin mo lang ay mass ng refrigerant times ito yung work ng compressor, kunin mo lang ang enthalpy difference. So, H2 minus H1. Okay? Meron naman tayong H2. Okay? Meron naman tayong H1. Ito yon. Ang problema, wala po tayong mass ng refrigerant. So, saan natin kukunin, no? Now, since given po ang QA, meron tayong value ng QA, pwede natin kunin yung mass ng refrigerant dito kay QA. Sir, paano? Ganito. Ang QA po ay equal sa mass ng refrigerant times H1 minus H4. Ito kasi yung evaporator. So, meron naman tayo ng mga enthalpies, given yung QA, masosolve natin ang mass ng refrigerant. Ayun. Pag nasolve natin yan, pwede na natin masolve yung work ng compressor. Okay? So, direct sub tayo. 15 tons of refrigeration pero gawin natin kilowatts. Ang isang TOR po ay 3.517 kilowatts. Ano? Equals alpha X, that's the mass of refrigerant, no? And then ang H1 po natin ay ito yon, yung HG, no? 39.94 minus H4. Si H4 po ay equal sa H3 which is the HF ng 24 degrees C. Ito yon, 312.87. Ayun. Shift, solve. Okay, lalabas po. Ayan ay 0.0468 kilogram per seconds. Okay? So, now that we have mass ng refrigerant, okay, pwede na po nating i-substitute doon para makuha na natin itong work per ton. So, pagka sinubstitute natin, ganyan po ang mangyayari. No? So, MR is 0.0468 times H2 minus H1. Ito yung H2 given, 1665 minus H1 po, that's HG ni negative 18. So, ito yon, 1439. So, 1439.94. Ayun. That's the work of compressor per ton of refrigeration. So, we have to divide this with 15 TOR. Ayun. So, lalabas po sa atin ay 0.702 kilowatt per ton. Okay, I hope nasundan nyo po yun. An ideal gas refrigeration cycle or a reverse Brighton using air as the working medium is to maintain a refrigerated space at negative 5 degrees C while rejecting heat to the surrounding medium at 21 degrees C. The pressure ratio of the compressor is 5. Determine the COP or coefficient of performance. Okay? So ito po, nagbibigay siya ng dalawang temperature. Kaya lang, if you can recall, sa reverse Brighton, 4 po ang temperature dito no? At ito pong binabanggit na negative 5 degrees C and 21 degrees C, hindi po sila yung maximum and minimum temperatures. Actually, sila yung mga temperature at the middle. Okay, para po maintindihan yung sinasabi ko, balikan po natin yung graph sa TS diagram ng reverse Brighton. Ito po yun, no? Dito papasok yung QA sa ilalim. Ito yung kumbaga cooler or refrigerated space, I mean. Tapos ito yung work input. Tapos dito naman po yung condenser. Kaya lang, hindi tinatawag na condenser but instead cooler. Ayun, no? So, ganyan. Dito yung nire-reject ang init. And then, meron po tayong expander, okay, na nakakabawas po doon sa work na ini-input natin sa system. So, ganyan. Unlike po ng Carnot, sa reverse Carnot kasi dalawa lang yung temperature. Dito, ang dalawa lang yung pressure. Pressure high and pressure low. Pero yung temperatures, 4. Ito yun. Okay? At yung binabanggit po na negative 5, T1 po yun.
at yung 21, yun naman ay T3. They are the temperatures exit points ng refrigerated space at saka po ng cooler. Ayan, no? And then yung pressure ratio, that's the ratio of P high and P low. Ito yon, 5:1. Okay? Now, the problem is asking for COP. Madali lang po, no? Ang COP ay equal sa QA over work. Okay? If you can recall sa Brighton cycle o reverse Brighton, pagka po sinosolve mo itong si QA, WC, QR, WE, lahat po yan MCP delta T. Halimbawa, itong QA, MCP T1 minus T4. Itong WC, MCP times T2 minus T1. Si WE, MCP T3 minus T4, etc. Lahat po sila MCP delta T. So, napakadali. Dahil lahat sila MCP, we can cancel out MCP. Matitira na lamang po ay temperature difference. So, itong COP natin, yung QA, pwedeng T1 minus T4. So, ito yon. Yung work net po, that's the difference of work input at saka nung work ng expander. So, yung compressor ay T2 minus T1, ito, minus yung sa expander T3 minus T4. Ayan. In short, sa madaling salita po, para ma-solve si COP ng reverse Brighton, we have to find out yung lahat po ng values ng temperatures. Meron na po tayong dalawa, T1 and T3. Ang wala po tayo is the maximum T2 at yung minimum T4. Okay? So, tingnan po natin. First of all, gawin po muna nating absolute lahat ng temperature. Itong T1, negative 5, para maging absolute, plus 273. SI kasi yan, para maging Kelvin. So, yan po ay 268 Kelvin. Maganda po kasi gawin natin lahat absolute para hindi po tayo magkamali, no? Ito naman 21 degrees Celsius plus 273. Yan naman po ay, ayun, 294 Kelvin. Okay? Now, hanapin po natin si T2 and T4. Unahin po natin si T2. Kung papansinin nyo po, si T2 galing sa T1, ano? And ang process po na pinagdaanan ay isentropic compression. So, kung babalik tayo sa thermodynamic processes, pagka po isentropic, meron tayong ganito. Ayun, T2 P2 kick, kung naalala nyo po yan. So, T2 over T1 equals P2 over P1 raised to K minus 1 over K. So, meron tayong T1, that is 268. And then, ito pong pressure ratio, yun yung given na 5. No? And then, of course, kung air ang substance dito, ang K po nun ay 1.4 standard. So, solve natin. Alpha X, yun yung hinahanap, T2 over 268 equals 5 raised to 1.4 minus 1 all over 1.4. Ayun, shift, solve. Okay, ang lalabas po sa atin ay, ayun, that's T2, 424.46 Kelvin. Yan po ang ating maximum temperature. Okay? So, ang kulang na lang po natin dito is yung T4. No, si T4, galing naman po yun sa T3. And the process is isentropic expansion. Isentropic pa rin. Ibig sabihin, ganito pa rin gagawin natin. Kaya lang, T2P2 kick pa rin. Kaya lang po, it's now between 3 and 4. Ayan, no? Given yung T3 natin, so yung nasa ilalim naman ang missing. Yung pressure ratio is still 5 pa rin. So, ang gagawin ko po ay babalikan ko lamang po itong calculate natin. Palitan ko yung numerator ng 294. Pagkatapos, ang denominator ay gawin ko pong X. Ayan, alpha, X, shift, solve. Okay? Ayun, so lumabas po na ang ating T4 ay 185.63 Kelvin. Ayun, kompleto na ho tayo ng T1, 2, 3, and 4 temperatures. Direct substitute po natin dito sa ating COP. Okay, para po ma-solve na natin ang coefficient of performance. So we have 268 minus T4, 185.63. Tapos sa denominator, we have T2, 424.46 minus T1, 268. Kung meron po kayong hawak na calculus, no, maganda po ay masabayan nyo ako. T3, that is 294
minus T4, yun naman po ay 185.63. Okay. At ang COP po nito ay ayun, 1.71. Okay? Sa choices, yun po ay letter A. Normally po talaga kapag po reverse Brighton, gas refrigeration na cycle, ano po yan, mabababa lang ang COP. Okay? I hope nakasunod po kayo.